Do not expect na kapareho pa rin some 10 years ago ang mga panahon natin ngayon. Or should I say, do not expect lalo na itong panahon natin ngayon ay katulad ng panahon ng bata ka pa o panahon ng mga magulang mo o panahon ng mga ninuno mo. Nagbago po ang lahat. Ang laki po ng ipinagbago. Yan po ang pangunahing napapansin, hindi lang po ako, maging karamihan ng bawat tao. Sa ngayon, lalo na po yung mga may comparison. Who are these people with comparison when it comes to times? Ito po yung mga may edad na. Tulad po niyan, halimbawa yung mga edad na nasa 85, nasa 90, kung buhay pa ngayon ay mapalad, no? Sila po ay maraming nababanggit. Tulad po nung nakausap namin na matanda, siya po ay 90 anyos. Ang amin niyang kwento, the more na ikaw ay nag-reach sa age ng advancement, ibig sabihin doon sa age na kung ikaw ay matanda na, mas marami kang maikukwento. You have more comparisons compared doon sa ibang tao na mas bata pa. Tulad natin, mga medyo mas bata pa tayo, yung mga mas may edad sa atin, mas marami silang comparisons compared sa atin. Dahil yung mga dinatnan nating kapanahunan, hindi katulad ng kapanahunan ng mga dinatnan po nila. Okay? So nagbabago po ang panahon. It is something na talaga nakikita natin. Hindi lang po panahon na nagbabago, maski moods ng tao nagbabago. Meron nangangako sa'yo, kapag kamaligaya sila, okay, balik ka dito, ibibigay ko yung pangako ko sa'yo. May mga nangangako, oy ganito, ganyan, okay, forever friends tayo. Pero maski kaibigan mo na ng 20 years, maya-maya sisiraan ka na. Maya-maya iba nang sinasabi towards you. Maya-maya magkaaway na kayo. I don't want to say that's life, because that's not the way God created this world. Maliwanag po sa Bible. Sabi ng Panginoon kay Adan at Eva, you can eat everything dito sa Garden of Eden except for the fruit na ipinagbabawal ko. Ito po yung bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti. Pero anong ginawa ni Satanas? Nag-anyong-anyong magandang ahas. Nalinlang ang babae, si Eva. At kinagat niya ang pinagbabawal na bunga. Binigyan pa si Adan, no? At pumasok na nga po ang kasalanan sa mundo. And ultimately, nagkaroon ng kamatayan ng tao. Hindi niyo po ba alam, hindi create ng Diyos ang mundong ito para magdanas ng kamatayan ng kanyang mga creation? Ang gusto ng Panginoon, mabuhay magpakailanman ang kanyang mga create. Subalit, dahil na rin po sa karupukan ng tao, nahulog po ang sandaigdigan sa kasalanan. Ba't nasabi kong sandaigdigan? Sapagkat nang magkasala si Adan at Eva, sunod-sunod na po yan. Hindi na po pwedeng masolusyonan yan, no? At ginunawang baha, hindi ba? Ginunawang mundo sa pamamagitan ng baha, sa pamamagitan ni Noah. Pero ano po ang nangyari? Despite of that, may natira lang pong 8 tao. Pero nung dumami po lahat ang taong yon, yan na naman po, sumibol muli ang kasalanan, sumibol muli ang pagiging mahina ng tao pagdating sa kasalanan. Yan na naman po, dumating na naman po, nandyan na naman po, sukdulang kasamaan na naman. Yan po ang nangyari. Pero sa Genesis chapter 3, may ipinangako ang Diyos, no? Merong magliligtas sa mundo na kung sino man ang lalapit sa Kanya ay hindi mapapahamak, no? At magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan naman ang sabi sa 1:3-16. At yan ay ang Panginoong Hesukristo. That's Jesus Christ. The same yesterday, today, and forever. At kay Hesukristo, doon lamang po tayo indeed magkakaroon ng kapanatagan sa harap ng Panginoon, sapagkat sa kanyang harapan, sa kanyang tinatawag na sacrificial na ginawa sa krus ng Kalbaryo, sacrifice na ginawa sa krus ng Kalbaryo, makatitiyak tayo kapag ka naniwala ka sa ginawa niya sa krus, meron ka ng buhay na walang hanggan. Nandoon na ang iyong kapanatagan, tulad ng binabanggit sa Galatia 5:1 or Galatia 8:1. Okay? Whatsoever. Pangako po yan ng kapanatagan at kawalan ng kondemnasyon ang sinumang nakay Kristo. Okay? Hindi lang po yan. Kung ang tao kako, pabago-bago ng mga sinasabi,
Ngunit ang Diyos mananatili po siyang tapat sa kanyang mga pangako. Tapat ang pangako niya. May mga hinihiling ka ngayon sa Panginoon, hindi na ibigay, hindi nangangahulugan, na hindi niya ito pagkakaloob. Malamang, alam lang niya kung ano yung mas makabubuti sa'yo. Alam lang niya kung ano yung tanging makapagpapabuti sa sitwasyon mo. Kung ano niya makasasama, natitiyak ko ito hindi niya pagkakaloob sa inyo. Ang tagal po namin hinintay ng transaksyon na ito. Nakaamin pong inaayos simula pa po buwan ng Hunyo at matutupad po lamang po ito sa nagkaayos na po talaga. May nangako na po ng promissory sa December pa po, pero sigurado na po. Meron po kaming napag-usapan kahapon na talagang perfect ang timing ng Lord, sapagkat kung ibinigay na po sa amin yun, malamang yung pera magagamit lang namin kung saan. Wherein itong December kasi mas maraming dapat pagtuunan. Kaya Lord, sabi ko, your ways, O Lord Jesus, are perfect. Therefore, ang magagawa lang po namin ay tumiwala at magtiwala lamang po sa inyo. We cannot trust on our own. We cannot trust in our own being. We cannot trust in our own system. We cannot trust in our own capabilities about anything. But everything, my dear Lord, kakagabi, pinagkakatiwala namin sa inyo. Okay? Pero may pangako po ang Panginoon sa mga believers niya. Believers, meaning mga mananampalataya niya. No? At ang mga pangako ng Lord ay hindi po nagbabago. Nananatili pong secured ang sinumang nananangan sa kanyang mga ipinangako. Basahin po natin. May mga Biblia po ba tayo? 2 Korinto, Kabanata 1, Talatang 20. Sa English, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, no? So basahin natin. Iano ko yung aking telepono, yung cellphone para makita nyo. Yan. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Uulitin ko po, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya ni Jesus para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito po yung Diyos Ama. Ang Panginoong Jesucristo nawa ang magpala sa ating pagbabasa ng kanyang mga banal na salita, ang Biblia. Okay? So ang Panginoong Jesucristo po, ever since siya po ay faithful sa kanyang mga pangako po sa atin. Tayo po ang hindi faithful, but ang Lord will always be faithful. Jesus is always faithful sa kanyang mga promises po sa atin. Nakasulat na po lahat sa aklat na ito. Ang kininlam po natin, i-claim natin, i-declare natin. We need to declare it daily. Nagdi-declare tayo hindi para mapasa atin, kundi dinideclare natin yung sa atin na. Kaya yung napakaganda po yung practice, keep on declaring. No? I declare, mabubuhay ako ng mahaba. I declare, ganito, ganyan. Lord, I dinideclare ko, patuloy na declaration. Patuloy na declaration. Dahil yun ang pinapanampalatayanan natin. Hindi tayo nagdi-declare dahil para mangyari, no? Nagdi-declare tayo dahil magmamanifest po yan. Dahil ang totoo po, naka-built-in na po sa atin yan. At may oras po, may right timing for that to manifest. Maliwanag po sa Biblia. Pag hindi po nangyari ngayon yung medyo hinihiling mo sa Panginoon itong mga panahon na ito, hindi po nangangahulugan na hindi po niya gustong ibigay. Bagkos, nangangahulugan po na may right timing po siya. Tulad po sa amin, sabi ko, Lord, thank you. Ang right timing mo talaga ay sa December, hindi po nung June o July. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Tulad nyo, maging ka-good vibes na rin kayo. At pa naging ka-good vibes kayo, lalo nyo makikilala si Jesus. Wala pong ibang bida rito kundi si Jesus. At please, huwag kayong mag-unsubscribe, huwag kayong matisod sa akin. Hindi po ako nakakatisod, no? Ang nakakatisod lang po talaga yung isip natin, pero ang Panginoon hindi po nakakatisod. Huwag kayong mag-unsubscribe, mag-subscribe kayo dito dahil napaka-importante po, no? This is a matter of life and death, sapagkat dito makikilala nyo ang daan sa kaligtasan, walang iba kundi si Jesucristo at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, no? At ikalat nyo ang Daily Good Vibes channel hanggat maaari sa buong mundo sa mga kaibigan po ninyo, sapagkat naniniwala po ko anytime now magra-rapture na. At maging ka-good vibes kayo bago dumating ang rapture.
Hallelujah. Thank you, Jesus.